Ito naman mga ka-RSP, sa patuloy na paglaban ng bansa sa mga sakit na may kinalaman po sa bato, mahalagang mapag-usapan ng papel ng organ donation na kailangan ng maraming nakararanas po ng mga sakit. Kasama po natin ngayon ang isa sa mga kinatawan mula sa National Kidney Transplant Institute o NKTI para talakayin ang kanilang mga hakbang sa human organ preservation at kung paano ito nakapagliligtas ng buhay. Kaya naman Dayan, makakapanayam natin ngayong umaga si Renea Obina ng Transplant Coordinator ng kanilang Human Organ Preservation Effort. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga din po. Ayan. Good morning, Ma'am Renea. Good Alright, let's morning start po. po sa mga interventions. Ano po yung mga Human Organ Preservation Effort program na inilatag po ng NKTI? So sa amin po, no, meron tayong disease organ donation program po. No? Yun po yung kami yung nag-procure po nung organ po from a deceased organ donor po. No? Nag-enlist din po kami ng mga patient natin or yung may mga CKD patient po na nais na magkaroon ng kidney na wala pang donor sa ngayon. So ganun po ang isa sa trabaho ng human organ preservation effort po. Ayan. Dahil pinag-uusapan niya natin yung organ donation, gaano ba ito kahalaga, lalo-lalo na dito sa Pilipinas? May mga nasa waiting list po ba? Nakaka-apekto po ba ito doon sa kakulangan ng organ donors dito sa bansa? Opo. Sa ngayon po, as of July 9, from Philippine Network for Organ Sharing po, no? Nasa 440 na po yung nakapila sa kidney po, no? And 15 naman po sa liver and 4 naman po sa lungs, no? So multiple organ po ang approach natin ngayon, pero po malaki ang kakulangan sa donor dahil po isa sa mga rason ay hindi bukas ang Pilipino sa usaping organ donation, no? So laging nakakabet sa salitang organ donation ang black market, which is hindi po yun totoo or may tamang paraan po para po sa pagdodonate, no? Hindi lang po ang madalas kasing akala ng mga tao pag sinabi mo na organ donation, nabibili ito, nabibenta, mapupunta sa black market. Hindi po, no? May legal po na paraan, kaya po nandito ang human organ preservation effort. Okay, talking about that, yung tama legal na paraan, ano ba yung proseso ng pagdadaanan kung mayroong gustong mag-donate ng organ? Kung meron pong gustong mag-donate, unang-una po, kailangan po nilang humanap ng transplant facility na accredited ng DOH, no? May mga list of requirements po sila na kailangang i-comply. May mga consent din po sila na pipirmahan doon at kakausapin din po sila ng mga doktor nila at ng mga transplant coordinator po patungkol sa donation po na gusto nila. And pagdating naman po sa disease organ donation, meron po kaming consent na pinapipirmahan sa kamag-anak, sa legal next of kin, to be specific, bago po tayo mag-proceed sa organ donation pagdating sa deceased donor po, no? And on top of that, meron din po tayong medical screening sa kanila na ginagawa bago po tayo talagang magtuloy. So hindi po ito basta-basta, and yung mga nababalitaan po natin na kinukuha, ganyan. So, hindi malayo po siya dito sa ginagawa namin sa HOPE or sa Human Organ Preservation Effort. Na-mention niya yung medical screening. Ito na ba yung test na tinatawag para maging eligible na maging donor? Yes, opo. Bago po, kung halimbawa po sa deceased donor po ito, no? Kung halimbawa po na magkaroon kami ng donor at nag-consent po ang family na maging donor po ang ating deceased patient or yung brain dead patient po natin, nag-run po kami ng screening test, no? So may mga doctors on board po kami na nagtitingin or nag-check ng mga results ng
donor natin. So from there, kahit po na consented ang deceased donor na ito, kung halimbawa pong hindi siya makapasa sa screening, maaari din po siyang hindi magtuloy or depende po dun sa makikita ng results ng mga doctors natin. So hindi po ito basta-bastang proseso, no? May mahaba pong proseso ito at very tawag dito, very ano siya, pinag-isipan and may proper proper process po tayo. Okay. Kita ko meron kang ID. It says, Yes. I'm an organ Apo. donor. Tell us about that. Ito po. Ito po ang isang ang ID natin, no, kung tawagin, yung I am organ donor. Aside po ito sa driver's license, no? Dito po, pwede po kayong mag-register kung gusto niyo pong maging organ donor. Meron po kayong mga ititik dito kung gusto niyo po ng kidney, kung gusto niyo po ng heart, kung gusto niyo ng lung or all organs. The next thing po na gagawin niyo once na nag-register po kayo dito ay i-inform niyo po ang inyong legal next of kin, no? Kasi it doesn't mean po na once na nag-register po kayo dito ay automatic kayo po ay donor na. Hindi po yun ganon. Yun po ang isa sa mga misconception sa atin dito sa Pilipinas, no? Kung kayo po ay mag-register dito, ang next thing na po niya na gawin ay yun, inform ang legal next of kin dahil po sa the next thing na mangyari ay kapag napunta na po kayo sa ganong pagkakataon, na brain dead na po tayo, ang magko-consent pa rin po kasi sa inyo ay ang inyong relatives or yung legal next of kin. So yun po ang i-honor at hindi po ito. Ito po ay parang avenue lang po or way of saying na pag nawala ako or pag dumating ako sa ganung pagkakataon, gusto ko maging donor. So mas madali, mapapabilis lang po yung proseso ng pagpapakonsent or pagpapakausap namin sa kamag-anak ninyo para po mapakonsent. Siguro just one last, kung may gustong mag-donate, ano yung po pwedeng puntahan na website or contact number para makatulong din Pwede sa po inyo? silang pumunta sa opisina namin, no, sa Diagnostic Building, 4th floor, Hope Office po, no. Pwede po kayong magpunta doon at magtanong patungkol sa organ donation po or sa process po kahit ng enlistment po. Ayan. Uy, nakakaligtas ng buhay. Yung Yes, mga opo. ganyan, yung mga kailangan Correct. organ. Kaya thankful tayo dun sa mga nagdo-donate. Yes, opo. Marami po talaga kayong matutulungan. Well, thank you very much, Mr. Nea Obina ng National Kidney Transplant Institute. At sana maraming mahikayat na maging bahagi nitong kanilang mga interventions na ito. Correct.